Masayang araw po, mga ka-PL. Nako, may nadiscovery po si Congressman Pulong Duterte, mga kababayan. Ipinost niya po sa kanyang sariling social media account. 3 oras pa lamang po ang nakakalipas. Bisaya po ang lingwahe niyang gamit. Ngayon, tatagulugin po natin, mga kababayan, para maintindihan po ng marami po nating kababayan na mga DDS na hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Basahin ko po muna yung kanyang post bago ko po i-translate para maintindihan po natin lahat. Para meron naman pong excitement na nararamdaman po kayo at meron po kayong hihintayin. Pero pauunahan ko na po kayo bago ko po basahin itong post ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ganire. Kahit po sa impeachment complaint laban po kay Bongbong Marcos, mga kababayan, binubudol ho tayo. Pinaiikot di umano tayo, mga kababayan. Sa madaling salita, kapag sinimula na po ang pagdinig laban sa impeachment kay Bongbong Marcos, naku, wag na po kayong umasa. Maaaring magiging lutong Macau po ang kahihinatnan sa impeachment laban kay Bongbong Marcos. Malungkot po, O eto, ang buong istorya at post po ni Congressman Paulo Pulong Duterte, Bisaya, tatagalogin ko. Pero bago ko po simulan, makikisoyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share po nitong ating video ngayon, mga kababayan. Mahalaga po ito. Para kung sakasakali nga namang hindi lumusot itong impeachment laban kay Bongbong Marcos, hindi na po kayo magtataka. Hindi na po sasakit ang inyong kalooban. Maaaring dito pa lang, sa babasahin ko na ito, meron na po kayong idea. Okay? Babasahin ko mula po ito sa post ni Congressman Pulong Duterte. O ito na, Bisaya po ha. Mamaya na yung translation nitong isang sinabi niyang salita na sa Bisaya pastilan. Sa Tagalog, wala pong translation dito, mga kababayan. Pero bibigyan lamang po natin ito ng kasing hulugan. Okay? Sabi ni Pulong, pastilan! Ang kalibutan, gamay ra kaayo. Ang abogado nga nag-prepare sa impeachment complaint na gi-endorse ni Congressman Nisay kontra kay BBM, maupod di ay ang abogado ni Lisa nga nag-file og disbarment complaint batok kay Glenchong. Sa mga Bisaya, naintindihan na po. Tapos na. Nakapagpusga na yung mga Bisaya. O ngayon, tatagalogin po natin para pataso tayo. Etong salitang pastilan, mga kababayan, para sa akin, wala po itong translation sa salitang Tagalog. Kahalintulad lamang po ito, mga kababayan, ng pagkagulat. O di kaya, yan, ganun, nagulat ka. Halimbawa, dalawa kami magkabarkada, ganyan. Meron akong kasama, barkada ko. Makulit yung barkada ko. Or masaya kasama. Alin din sa dalawa, pwede nyo pong gamitin yung salitang pastilan. Pastilan mo talaga, pre. Ang saya ko kapag ikaw ang kasama ko. O pwede rin gamitin. Pastilan mo talaga, pre. Ang kulit mo, ang sakit mo sa ulo kasama. Ganon. Pwede pong gamitin yan, pastilan na yan. Kahit saan man sa dalawa, maging mabuti man o maging masama man. Expression po yan ng mga Bisaya, pastilan. Okay, Tagalog. Pastilan. Ang kalibutan, gamay ra kaayo. Ang mundo daw po, mga kababayan, sadyang maliit nga naman talaga. Maliit lang ang mundo, sa madaling salita. Okay? Pastilan. Napakaliit talaga ng mundo. Parang ganun. Ang abogado nga nag-prepare sa impeachment complaint na gi-endorse ni Congressman Nisay kontra kay BBM, maupo di ay ang abogado ni Lisa nga nag-file of disbarment complaint batok kay Glenchong. Tagalog, mga kababayan! Ang abogado na nag-prepare ng impeachment complaint na in-endorse ni Congressman Nisay kontra kay BBM ay siya rin pala ang abogado ni Lisa na nag-file ng disbarment complaint laban kay Glenchong. Ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Meron pa po ba tayong aasahan na itong impeachment laban kay Bongbong Marcos ay may sakatuparan o magtagumpay? Kung ang nag-prepare pala, mga kababayan, nitong impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos ay siya ring abogado ni FL Lisa na nagpa-disbar kay Atty. Glenchong. Sila-sila rin, mga kababayan. Maaaring makatotohanan po itong pag-endorse nitong si Congressman Nisay. Siya ho ang kibali na-endorse niyan dyan sa Kamara para itong impeachment na prepare nitong isang abogado makarating sa Kamara. Pero yun nga, ang nag-prepare ng impeachment complaint para kay Bongbong Marcos, abogado ni Lisa. Ganon sila.
Nakakatawa ho, mga kababayan, na nakakainis. Iloloko ho nila tayo. Noong unang malaman po natin, itong tungkol po sa impeachment laban kay Bongbong Marcos, natuwa ho tayo sa wakas. Meron ding naglakas loob na kongresista na i-endorse sa Kamara ang impeachment laban kay Bongbong Marcos. Kasi iba natatakot eh. Itong ibang mga kongresista, baka nga naman mawalan sila ng pondo. Di ba? Baka matulad sila kay Kiko Barsaga na bigla na lang sinuspinde. Si Congressman Isay, in-endorso niya. Yun nga, ang masaklap. Ang nag-prepare, bata rin pala ni Lisa. Naloko na. O ito pa. Unsa man eh. Kung sa Tagalog pa, ano ito? Conflict of interest or political multitasking? Opposition sa buntag, defender sa hapon? Opposition daw sa umaga, defender naman sa hapon. Impeach sa left hand, disbar sa right hand. World class gymnastic. Ayon po kay Congressman Pulong Duterte, mga kababayan. Hindi pa po tapos, mahaba pa po ito. Marami-rami pa po kung ita-translate sa inyo kasi nagbabasa po ako dito sa comment section. Napakarami pong nagsasabing pakitagalog daw. Marami hindi nakaintindi. Naisipan ko, sige, gawin ko ito ng video para maintindihan ng ating mga kababayan na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Alam naman natin na isang impeach complaint lamang ang pwedeng ma-file laban sa isang impeachable official. Mga impeachment cases na ganito ay walang ibang purpose kundi ang idepensa ang isang impeachable official laban sa mga totoong impeachment cases. Pag ma-dismiss ang isang impeachment case, isang taon na naman ang hihintayin para muling mag-file ng panibagong impeachment complaint. Ayan po, isa sa mga sinabi ni Congressman Pulong. Tuloy tayo kasi Tagalog naman yan, hindi na natin kailangan na i-translate. Kung mauni ang klase ng public interest, unsa na lang ang private interest? Tagalog. Kung itong klase na ito na public interest, ano pa kaya ang private interest? Sabi ni Pulong. Samantala, balik ta sa tinuod nga pangutana nga gusto kaayong likayan sa mga admin. Tagalog. Samantala, balik tayo sa totoong katanungan na gustong-gusto iwasan ng bangag admin. Asa na ang investigasyon sa flood control corruption? Tagalog. Nasaan na ang investigasyon sa flood control corruption? Katong may klarong ebidensya. Yung may maliwanag o totoong ebidensya. Kung sa Tagalog pa. Katong bilyon ang gigamit pero baha gihapon. Tagalog. Yung bilyon ang ginamit pero baha pa rin. Katong apel ang presidente, iyang paryente o iyang kaalyado sa Kongreso. Yung kasama ang presidente, kanyang mga paryente o relatives at kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Ulitin ko po, kapag sinabing katong, iyon. Iyong, yan. Katong o iyong. Yan, baka kasi may mali ako. Kapag bigkas, kapag translate ko sa Tagalog, kinokorek ko lang. Baka nabasa ko lang itong salitang katong. Hindi ko nabanggit yung iyong. Okay? Paliwanag. Ito pa. Kita naman ta sa papeles. Nakita na daw po natin ang mga papeles. Kita naman ta sa mga pangalan. Nakita na rin natin ang mga pangalan. Kita naman ta sa pattern. Nakita na rin natin ang pattern. Sabi ni Congressman Pulong. Pero, investigasyon, diversion ang deserve. Pero, imbis na investigasyon daw, mga kababayan, diversion ang deserve. Imbis na investigasyon doon sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project, diversion. Ang ibig sabihin siguro dito ni Congressman Pulong, mga kababayan, ay yung impeachment laban kay Bongbong Marcos. Ito ay diversion lamang sa napakalalang flood control anomaly. Okay? Maaring yan. Impeachment na lutong Macau. Okay? Tama nga ako? Disbarment na pang sideline. Preskon na walay katapusan. Tagalog. Impeachment na lutong Macau. Alam niyo naman siguro yun. Disbarment na pang sideline. At preskon na walay katapusan. Ibig sabihin, preskon na walang katapusan. Sa Fulgencio Anticler at ang Administrasyong Marcos. Mga kababayan, kita nyo, ito pa lang yung napapag-usapan natin. Yung mga sinabi pa lang ni Congressman Pulong Duterte. Ang kanyang mga na-discovery. Inabot na po tayo ng 14 minutes. Ito pa. Kung seryoso kayo sa korupsyon, doon kayo sa may ebidensya. Kung seryoso kayo sa accountability, doon kayo sa may pera ng bayan na nawala. Pero kung drama lang ang hanap,
sige, impeachment ang props, disbarment ang sideshow. Ayan, binanatan sila ni Congressman Pulong Duterte. Buti nga sa inyo mga banga. Eto pa, ayaw ninyo himuagbugo ang katawhan. Tagalog, huwag nyong gawing bobo ang sambayanang Pilipino. Ayan. Kabalumi kung kanusa hustisya o kanusa scripted distraction. Tagalog, alam namin kung kailan at kung ano ang hustisya at kailan or ano ang scripted at distraction lamang. Sa madaling salita, ang ibig sabihin siguro ulit dito ni Congressman Pulong, mga kababayan, etong impeachment laban kay Bongbong Marcos, scripted or distraction lang po dito sa nagaganap na investigasyon sa flood control project na punong-puno ng anomalya. Distraction lang po. Itong impeachment laban kay Bongbong Marcos. Para maligaw po tayo, para wag po tayo mag-focus doon sa investigasyon sa flood control anomaly, kinakailangan nilang magpalabas ng drama, which is ito yung impeachment, para doon tayo mag-focus at hindi na doon sa hearing na ginagawa ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa maanumalyang flood control project. Okay. Scripted or distraction. The people are not blind. They're just tired of being played. Istoryahe, sabi ni Pulong. Istoryahe. Kumbaga, kwento nyo sa pagong. Kahalintulad po yan. Istoryahe, makakahanap po tayo ng kahalintulad sa salitang Tagalog. Parang kwento mo sa tanga. Kwento mo sa bugo o sa bobo. Ayan. Kwento mo sa pagong. Pero yung pastilan, napakahirap hanapan ng kahalintulad na salitang Tagalog, pero pwede nyo na pong gamitin itong pastilan, mga kababayan naming Katagalugan. Kung meron kayong isang kaibigan na nasisiyahan kayo o naiinis kayo, pwede nyo pong sabihin yung pastilan. Tulad yan, sabihin ko, pastilan! Mga pre, nakita ko sa balita, si Amy Marcos, kinanta yung kapatid niya na gumagamit di umano ng droga. Yan, parang nagulat siya. At yun yung pastilan. Pastilan, nagulat ako. Parang ganun ba? Pwede niyo pong gamitin yung salitang pastilan. Simula ngayon, gamitin nyo na, katulad po ng tambaluslos. Di po ba? Nagamit po natin yung salitang tambaluslos. At yun nga, mga kababayan, ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte, 3 oras pa lamang po ang nakalipas. Uulitin ko po, ang nag-prepare ng impeachment complaint na inendorso naman po ni Congressman Nisay laban kay BBM, siya rin po di umano ang abogado ni Lisa na nag-file ng disbarment complaint laban kay Glenn Chong. Sa madaling salita, lutong Macau. Ayon na rin po kay Congressman Pulong Duterte na binasa ko po kanina. Ayos? Maliwanag? Sus, natuwa tayo mga kababayan. Napag-usapan pa namin kanina sa programa sa Birada Agila. Diyos ko po. Akala namin yung mga 5 grounds na maaaring makakapagpa-impeach kay Bongbong Marcos, doon siya madadali. Ngayong nalaman ko po, itong mga post ni Congressman Pulong Duterte, nang hina na naman ako, mga kababayan. Laglag na naman ang balikat ko nang malaman ko na abogado rin pala ni FL Lisa itong nag-prepare ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Wala ho tayong aasahan dyan. Scripted lamang di umano ito, mga kababayan. Panlilito, distraction dito sa ginagawang pagdinig sa maanumalyang flood control project. Kaya pag dumating ang araw, mga kababayan, na halimbawa, diringgin na itong impeachment laban kay Bongbong Marcos, wag na po kayong umasa na ma-impeach itong mamang ito. Dahil ngayon pa lang, lutong Macau na, di umano, mga kababayan. Wag na po tayong umasa. Masasaktan lamang po tayo. Kaya ngayon pa lang, itatak na po natin sa isip natin na scripted lamang itong impeachment laban kay Bongbong Marcos, distraction lamang po ito para sa maanumalyang flood control project. Kung isasalarawan po dito sa post ni Congressman Pulong Duterte. Ayos! So, ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol po ito kay Kiko Barsaga. Uunahan na po natin ang mga bangag vlogger. Sigurado ako, mga kababayan, baka sa mga oras na ito, ikinokontent na nila si Kiko Barsaga. Malamang baka pinagtatawanan na po nila at tinawag na po nilang duwag itong bagitong kongresistang ito. No? Ito sabi kasi dito sa balita. Hindi ko na lang po masyadong babasahin lahat. Itong pinaka-caption na lang po, maintindihan naman po natin na no? Nag-public apology si suspended Dasmariñas Cavite Representative Kiko Barsaga kay Enrique Rason Jr. matapos niyang iugnay ang negosyante sa aligasyon ng panunuhol at korupsyon sa House of Representatives. Dibaga? Kaya nakasuhan si Kiko Barsaga dahil sa mga pag-uugnay nitong si Kiko kay Enrique Rason na panunuhol at korupsyon sa House of Representatives. Ngayon,
Nag-public apology itong si Kiko Barsaga. Okay. Tama ba ang ginawa ni Kiko Barsaga? Na mag-public apology siya dito kay Enrique Razon? Para sa akin, tama. Walang mali. Higit sa lahat, hindi po ito matatawag na karuwagan, mga kababayan. Kung sa mga pagkakataong ito, nalaman ni Congressman Kiko Barsaga na mali yung mga sinabi niya tungkol kay Enrique Razon, nalaman niyang mali. Bakit hindi niya itama? Kaya siya maaari nag-public apology. Siguro, nalaman niya na, batay ka sandali, mali yata ako. Kinakailangan kong ayusin to. Problema ito. O yan, nag-public apology siya. O depende na lamang po yan. Kay Enrique Razon, mga kababayan, kung tatanggapin niya ang public apology ginawa nitong si Kiko Barsaga. Hindi ba? Importante na ilabas niya sa publiko na siya ay sincerong humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga nasabi dito kay Enrique Razon. Karuwagan ba yan? Hindi. Yan ang tunay na katapangan. Hindi katulad ng ating presidente, mga kababayan. Napakarami niya pong mga sinabi, pero maliwanag na pagsisinungaling talaga. Kailangan niyang sabihin sa media para magmukhang mabango yung kanyang administrasyon. Hindi siya masisi ng ating mga kababayan. Mabango ang kanyang pangalan. Pero ang totoo, kasinungalingan. Pero ni minsan, hindi po natin siya narinig na nag-public apology. Ganyan kataas ang ego ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Bakit? Paano ko nasabi na nagsisinungaling itong mama? Katulad na lamang po. Nangyari sa KOJC. Pinasok ng sangkaterbang mga kapulisan. Ang sentral o ang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Naroon kami. 16 na araw kami. Kami, ako, mga banateros, naroon. Ako ang pinaka-representante ng taga-Birada Aguila. 16 na araw, simula hanggang sa pagtatapos. Puyat, pagod, naroon kami. Kitang-kita ng mga mata namin na lahat halos, hindi buo. Meron na mga kapulisan na pumasok sa sentral ng KOJC na mayroong mga armas. May video ko niyan eh. Matapos sabihin ni Bongbong Marcos, wala namang mga armas na pumasok yung mga pulis, wala namang tear gas. Aba, ano pala yung sumabog sa harap ko at naglabas ng isang katerbang usok na alanghap namin. Naubo pa nga ako. May live ako nun. O sa nakapanood, taas kamay, paki-comment. At doon sa content ko na ipinakita ko na napakaraming armas. Ganun, no? Diba ganun yung forma niyan kapag nagpapahinga man ang mga sundalo man yan o mga kapulisan man yan, pagka nagpapahinga sila, diba itinatayo humila yung kanilang armas, hindi po yung tabi. Pero diba siguro nakakap. Pero kinuhanan ko talaga ng video. Nakatayo talaga, ang dami. Hindi lang isang lugar, kundi napakarami pa. Kahit balikan pa natin yung video na yan, mapapanood po natin. Ngayon, nag-public apology ba si Marcos? Wala. Doon sa sinabi niya na mayroong mga arma, o nawala daw mga armas, na mga pulis na pumasok sa KOJC. Kasi nungalingan yun, di ba? Nag-public apology ba siya? Wala. Kasi duwag siya, mga kababayan. Hindi niya kayang tanggapin na mali siya. Hindi niya kayang mag-public apology kasi duwag siya, kasi weak siya. Kasi ang tanong ko kanina, karuwagan ba itong ginawa ni Kiko Barsaga na pag-public apology doon sa mga naging pronouncement niya laban kay Enrique Razon? Hindi po ito karuwagan, katapangan pa nga ito eh. Umaamin siya ng kamalian. Sa madaling salita, ang taong hindi umaamin ng kamalian, kahit na maliwanag na nagkakamali na, duwag yan, mga kababayan. O di kaya, napakataas po ng kanyang ego, ng kanyang pride, ng kanyang kayabangan. Yun lang ba ang naging kasinungalingan ni Bongbong Marcos? Mula nung siya ay naging presidente ng ating bansa? Hindi lamang. Napakarami po, mga kababayan. Katulad na lamang po, nung ipinangako niya, noong nakaraang halalan, tumatakbo pa sila ni Inday. Pag ako nanalo, 1 million pabahay kada taon. 6 million suma total na pabahay para sa ating mga kababayan sa 6 na taon. Nangyari ba? Ano tawag doon? Pangakong napako? Hindi po. Dahil mismong siya siguro alam niyang malabong mangyari yun. Kundi kasinungalingan ho yun, mga kababayan. Binutol ho tayo. Nag-public apology ba? Wala. Magiging 20 pesos ang bigas. Nangyari ba? Nangyari sa Cebu. Pero ibinenta. Hindi pinamigay sa mga taga Cebu. Tinamaan ng lindol. Imbis na ipamigay na lang yung bigas na yon, nagbenta pa sa halagang 20 pesos para lang masabing nagkatotoo ang mga pangako o sinabi ni Marcos na magiging 20 pesos ang bigas. Kamusta ngayon? Nariyan pa ba yung 20 pesos bigas na yan? Wala na. Nag-public apology ba siya? Sinabi niya rin na hindi niya hahayaang maghimasok sa ating bansa
ang International Criminal Court. Hindi niya di umano hahayaan na dalhin si dating Pangulong Duterte sa ICC. Sinabi niya, hindi. Sinabi niya. Hindi pa po nagsisimula ang kampanya. Nung tumakbo sila, na-interview siya ng isang vlogger. Sinabi niya yan. Nangyari ba? O nasaan si tatay? Ayun. Nasa The Hague, Netherlands. Nag-public apology ba siya? Wala. Ha? Yan ang taong duwag. Yan ang taong weak, mga kababayan. Yan ang presidente natin. Good luck, Philippines. Meron pang natitirang magtatatlong, dalawa na lang. Sige, pala natin dalawa na lang. Granted na dalawa na lang. 2 taon na termino si Marcos. Kung bababa siya, good luck na lang. Kung ano pa, o ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas sa pagtatapos ng termino ni Marcos. Kung matatapos ang termino niya. Kung bababa siya sa pwesto niya. Yan ang hindi pa ho natin alam. Ako, malakas ang loob ko. At naniniwala ako sa sinabi ni Tatay Digong doon sa Cebu. Nangampanya sila sa mga taga Cebu. Hindi na bababa si Marcos kasi mahihirapan na rin siyang bumaba. Yung mga sinasabi niya ngayon na sa pagtatapos daw ng kanyang termino, magiging mabuti na daw ang kalagayan ng ating bansa. Walang katotohanan yan. Nabababa siya o tatapusin niya yung kanyang termino. Para sa akin ang sinasabi nitong administrasyong ito, kabaliktaran. Pag sinabing taas noo tayo mga Pilipino kahit kanino, ngayon pinagtatawanan tayo ng iba't ibang bansa. Wala tayong noong itataas. Kasi ang presidente natin kahiya-hiya. Kabaliktaran nga, sama-sama tayong babangon muli. Sila bumangon. Tayo, baon na baon. Oh, kabaliktaran, di ba? Maniniwala kayo na sasabihin niyang matatapos ang kanyang termino? Kwento mo sa pagong. Ayos! Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.